Pakinggan natin itong balitang ito ni Ted Filon kung saan pinirmahan na yung budget. Sa ating pangunahing balita, formal nga pong nilagdaan ni Pangulong Marcos Jr. ang pambansang budget para nga sa 2025 o ang General Appropriations Act mula sa 6.35 trillion pesos. Ito'y bumaba daw sa halos 6.33. Ayan o. 6.35 bumaba ng 6.326. So, nangalahati yung 52 billion, naging 26 na lang. So, nakaltasan. Nakaltasan ng konti, pakonsuelo, palakpakan pa yung mga tulongges. Pero na-address ba yung panawagan ng mga retired military officers natin? 'Di ba? Anong retired Anong retired ano sinabi ng mga retired military officers? Ay hindi, bigyan muna natin 'to ng solid dutai tayo. O sige, digunyo. Sige, anong ayaw mo kay Duterte? Sige nga. Anong ayaw mo? Lagay mo nga dyan. Anong ayaw mo kay Duterte, tapos anong gusto mo kay Bongbong? Bilis. Anong nagawa ni Duterte na hindi nagawa na nalagpasan ni Bongbong? Bilisan mo, lagay mo dyan. Digunyo. Total, nang bash ka na rin lang naman dito. Tingnan na natin kung ano yung mga talagang nagawa ni Bongbong Marcos sa bayan natin. Bilis! Bago natin ipakita to, ayan meron tayong 6.352 trillion na naging 6.326 na lang, nabawasan ng 25 billion. Oo. Sige, ilagay mo na, digunyo. Hindi pwedeng comment ka tapos wala ka naman palang utak. Sige na, para malaman natin kung sino ba talaga ang Kasi yan lang nyo eh. Oo, yan lang yung mga kaya nyo sabihin eh. Dutae. Ano pa ba? Ano pa ba yung mga sinasabi nila? Bilis! Ilagay mo na. Ilagay mo na. Wala. Tangina talaga. Wala talaga silbi yung mga basher natin. Mahihina, Mahihina. Wala talaga. Hindi nila kayang hindi nila kayang maglagay. Piatos. Ano ba? Di ba? Ano pa? Wala na? Anak ng tinapay, Walang magandang argumento, no? Di ba? Binibigyan natin sila ng pagkakataon na kumbinsihin tayo. Maglagay kayo dyan ng magandang nagawa ni Bongbong Marcos para ipagbunyi natin. Wala mo sila masabi. Di ba? Wala. Shiminit. Shiminit? Gago, mas magaling mag-English sa inyo si Inday Sara. Tumigil kayo. Oy, Banis Lori, Happy New Year sa'yo. Tagal mo na wala. Oo, pauwi na lang ako ng Tokyo. Hindi ka pa nagpaparamdam. Thank you very much, Banis Lori. Mabuhay ka. God bless you. Happy New Year sa'yo dito sa Japan. Wala na? Wala naman pala kwenta itong mga putaragis na to. But anyways, ayan na yung budget, Yan ang budget, 6,352. Bicam version. Yan yung pinag-agrihan ng Senado at ng Kongreso. Ito na yung pinaka-final. Anong sabi ng mga military officers? I-veto yung buong AKAP, sir, i-veto ninyo. I-veto po ninyo yung buong AKAP, tapos i-veto din po ninyo yung budget ng DPWH. Kasi hindi po tama na sobrang laki ng budget ng DPWH kahit nung 2024 nang wala naman kayong major infrastructure na naipagawa. Kaya sana po i-veto po ninyo yun. Yun yung mga nire-request sa kanyang i-veto eh. Hindi niya ginawa. Nagbawas lang siya ng 25 billion pero diniretso pa rin nila yung AKAP. Yung modernization ng AFP, wala pa rin. Retirement pay ng mga military officers, wala pa rin. At marami pang iba hindi na prioritize. Ang PhilHealth, hindi pa rin nalagyan ng budget. So, ibig sabihin, walang pinakinggan si Bongbong. Nagpaandar lang yan na kunyari, binubusisi nila ng todo-todo yung GAA na ipinasa ng BICAM. Pero sa totoo lang, wala sila talagang inayos. Para lang masabing
May binawasan lang nila ng 25 billion. Pero tuloy-tuloy pa rin yung source of corruption ng mga projects. Yung vote buying na yung pwedeng gamitin sa vote buying na akap, tuloy-tuloy pa rin. Yung PhilHealth, zero budget pa rin. Yung DepEd, mababa pa rin yung budget. Di ba ang sabi ni Bongbong Marcos, tataasan niya yun? Pinangako niya kay Angara. Pero hindi naman niya yata ginawa. So talagang bolero itong mamang to. Fake news ba na sabihin natin na mambubudol tong mamang ito? Kasi ang sinasabi nila is fake news daw ang mga Duterte supporters. Oy, grabe naman. Happy New Year, Boss Dada. Di na ataabot, Boss Dada. Uuwi ate ko. Pasama ko na lang. Di makatayo. Oy, naku, magpagaling ka. I love Ann. Oy, by the way ha, magpasalamat tayo dito kay I love Ann Japan ha, tsaka kay DJ AI. Dahil kung hindi po sa kanila, hindi po magiging successful yung Inday Sara Peaceful March dito na naganap sa Tokyo, sa may Shibuya. Ang talaga pong nag-organize niyan ay yung grupo nila I Love Ann at saka ni DJ AI, yung magaling kumanta, si Irene. Sila po talaga yung nag-organize nito. Yun pong nakikita nyo nagsasalita sa mic, yung ano pangalan no? Basta yung nagsasalita sa mic, sila lang po yung kumuha ng permit. Pero ang nag-organize po lahat-lahat, nagpagawa ng tarp, t-shirts, nag-invite ng mga Filipino na a-attend, ito pong dalawang ito. Kaya pasalamatan natin ito si I Love Ann sa Japan at saka si DJI at saka si ate. Sino na nga pala yun? Yung gumastos para magpagawa ng mga t-shirts. Ayan, magpasalamat tayo sa kanila dahil kung hindi dahil sa kanila, hindi magiging matagumpay itong rally na ito. Magpasalamat na rin tayo, syempre, doon kanila kuya na nagsasalita doon sa megaphone. Dahil kung hindi dahil din sa kanila, hindi rin magkakaroon ng permit. So, pero syempre, kahit may permit, kung walang taong aatin, walang mag-organize ng tao, wala rin, di ba? So, magpasalamat tayo dito kay Irene, kay DJI, tsaka kay I Love Ann dahil sa kanilang effort na pagsamasamahin ng mga Filipino workers and mga citizens na dyan sa Japan, even yung mga husbands nila, to go there to support itong ating pagkondena sa nalalapit na impeachment or napipintong impeachment para kay Inday Sara. So thank you very much. I love Ann Japan. Mabuhay ka. God bless you. At sana ay gumaling ka na dahil balita ko may sakit ka eh. Hindi ba? So salamat kaayo, Mr. Chair. So yun mga bossing. So ang ang punto dito, ano kaya ang saloobin ng mga yung nag-open letter kay BBM na mga retired military officers? Lalo na si Kapitan Dado, may mga banta pa naman si Kapitan Dado na kikilos na daw sila kung hindi pa magpapadrug test si Bongbong Marcos. Nako po. Medyo delikado yung mga ganyang pronouncements. Kami naman, sa totoo lang, yung naganap dyan sa may Shibuya area na peaceful march, it's not for for us to request for Bongbong to resign or something. Yung peaceful rally na yon is support kay Inday Sara para doon sa napipintong impeachment. Tinututulan po natin yun. Yun po yun. In the process, mag-resign si Bongbong, di maganda. In the process, biglang tamarin na siya, ayaw niya na maging presidente, di maganda. Pero it's not a call for President Bongbong Marcos to step down. It's actually a call for President Bongbong Marcos to help yung kanyang ka-unit team na si Inday Sara na tinatrabaho ng mga kasamahan din naman nila. Yun. Berwin. Ayan, si Kuya Berwin. Kasi yan lang sila Kuya Berwin lang daw yung kumuha ng permit, but sila yung talagang isa lang po sa kasamahan ng nag-organize. Ayan. Kaya maraming salamat ulit ha. Kasi kailangan nila ma-acknowledge itong si DJ AI at saka itong si I Love Ann dahil sila po yung talagang sila Mama Sally. Sila po yung mga talagang gumastos
ng libo-libong yen para lang alam mo na maging organized talaga, maganda tingnan, pare-parehas ng damit, di ba? O maswerte ka man, nagkaroon ka pa ng t-shirt, ang ganda-ganda pa naman t-shirt, tapos ako nga hindi ako nabigyan ng t-shirt na yan. Diyos mio. O sige, balikan natin itong balita. Trillion pesos na lamang. Dahil nga daw po ay gumamit ng kanyang veto powers ang Pangulo sa higit na 194 billion pesos na alokasyon na hindi umano naaayon sa mga prioridad ng pamahalaan. 194 billion na alokasyon, ito po yung insertions na hindi naaayon, binawasan lang niya ng 25. Binawasan na niya ng 25, so meron pa rin 170 plus billion na hindi naaayon sa gastusin ng bayang Pilipinas. May corruption doon o wala? Meron. Pwedeng magkaroon. Why? Hindi nga po natin ini-expect itong perang ito eh. Itong mga pera nga na ito na dapat nakalagay po sa importanteng mga sektor ng bayan natin, hindi na ilagay. PhilHealth, zero budget pa din, mga boss. Tapos yung bagong balita na yung PDIC. O, PDIC ha? Oo, yan po yung nagbibigay po ng insurance sa may mga pera sa bangko. So imagine, kapag kinuha mo pala itong pera na ito, ipinarking mo, inilagay mo dito sa, kumbaga parang ginawa mong emergency funds mo, pag na-bankrupt yung isang bangko, dating meron kang insurance na 500,000, kahit ba 2 milyon yung pera mo doon, na bankrupt yung bangko, may makukuha ka pa rin pa konsuelo ni Bobo kahit 500,000. Yun yung manggagaling sana sa PDIC. Pero dahil nga pati PDIC kinuha nila ng budget, so delikado pati yung mga pera natin sa bangko. Imagine, nananahimik yung mga pera natin sa bangko, nilagay nila sa alanganin. Basta susunod, wala nang magbangko. Kapag ang tao, lahat nag-pull out ang pera nila sa bangko, wala, babagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. Kapag ang tao magtatago ng pera nila at hindi gagastusin, ibabaul na lang nila, walang cash flow. Masisira ang bayan natin pag ganyan. Sabi ko nga sa inyo, ito yung mga hindi nakikita, hindi naman tayo eksperto sa ekonomiya, pero yung mga ganitong basic naman, alam naman natin to kahit papaano. Kulang-kulang 200 billion na idinagdag. Budget na idinagdag sa hindi kapaki-pakinabang na proyekto. Tapos nagagalit tayo sa mga Duterte. Tapos nagagalit tayo sa 125 million ni Inday Sara. Magagalit kayo sa 400 million na confidential funds ng Davao. Tingnan nyo Davao. Tingnan nyo gaano kalinis ang Davao. Tingnan nyo gaano kaayos ang Davao. May utang ba Davao? Wala. Bago nyo ikumpara yung laki ng confidential funds ng City of Davao versus confidential funds ng Quezon City, tingnan nyo gaano kagulo Quezon City. Tingnan nyo gaano kaganda ang Davao. Ikumpara nyo. Yun lang yun. Kabilang po sa na-veto ang 26 na bilyong pisong alokasyon sa DPWH at 168 billion na naandoon sa program appropriations. Hindi po naman daw na ibalik ang tinapyas na pondo ng Education Department. Nangako siya kay Angara na ibabalik ko yan. Hindi niya binalik sa edukasyon. So manloloko, di ba? Is it fake news pag sinabi mong manloloko ang presidente? Nangako ka kay Angara na ibabalik mo yung mga perang hindi na ibigay sa Department of Education tapos di mo ginawa. Nangako ka, harap-harapan yun, nasa camera. Nangako ka nung eleksyon na ganitong ibibigay mo sa Pilipino, hindi mo na ibigay. Tinawag mo na fake news yung or mambubudol si Bongbong. So fake news ba yun? At ang zero subsidy sa PhilHealth. Pero natili umanong may pinakamalaki pa ring alokasyon sa budget ang sektor ng edukasyon. Kumpiyansa ho naman ang palasyo na sang-ayon sa Paano? Tinan mo, napaka-fake news talaga. Sektor pa rin daw ng edukasyon ang may pinakamalaking alokasyon sa budget. Lumabas na nga eh.
na DPWH yung may pinakamalaking budget allocation tapos sasabihin mo na sektor ng edukasyon pa rin yung may pinakamalaking budget? Manloloko ka talaga. Sa ligang batas ang lahat ng probisyon sa naturang pambansang budget kaya hindi ito basta maaaring questionin. Tuwan-tuwa Kita mo yung mga makikinabang Tuwan-tuwa sila, mga bossing, talagang lintik ang kanilang palakpakan. Talaga naman. Congratulations. Congratulations sa lahat ng mga kikita ngayong taon na to, 2025. Isipin nyo na po kung gaano kalalaking mga mansyon ang ipagagawa ninyo. Ipakita nyo na po or maglista na po kayo kung gaano kasasarap na mga recipe ng ulam ang inyong ipalalamon sa mga pamilya ninyo. Oo. At nyo na rin, ilista nyo na rin mga bossing kung saang mga bansa nyo gustong bumili ng property, kung saang mga bansa nyo gustong magmamasyal at gastusin ng mga pera na yan, deserve nyo yan. Sa hukuman. Kahit may mga vinito sa budget, hindi naman inalis ni Pangulong Bongbong Marcos sa 2025 General Appropriations Act ang kontrobersyal na ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Hindi niya vinito yung AKAP. Bakit? Yan lang ang pagkakataon nila para gustuin sila ng taong bayan 'Di ba? Sabi nga nila, ang taong gutom, pakitaan mo na masarap na ulam, maglalaway yan. Utusan mo kung in order for you want to eat this, gawin niyo yung pinagagawa namin. Gagawin talaga yun ng taong gutom. Alam nila yan Bakit? Ginutom nila tao Ginutom nila tao mga bossing. Wala tayong mga bagong investors na pumasok sa Pilipinas. Yung sinabi nila noon na kaya tayo lumalabas ng bansa is ganito karaming investors yung nahikayat natin. Wala kang nararamdaman. Pataas pa rin ng pataas yung joblessness, yung jobless rate dito sa Pilipinas. Wala. As in, walay. So pinanatili nilang mga tao ay mahirap at ginawa tayong limos nation. Pinaasa nila yung mga tao sa panlilimos, hindi mo na kailangan magtrabaho sa Pilipinas. Maging tamad ka sa Pilipinas, mag-anak ka ng marami, eligible ka dito sa mga ayuda galing sa gobyerno. Pero syempre may kapalit yan. Ano yun? Iboboto niyo sila hanggang sa tumatakbo sila sa pamahalaan. Yun. Na pinondohan ng 26 billion pesos ng BICAM. Sa halip na alisin, mas hinigpitan ng Pangulo ang paggamit ng pondo ng AKAP sa pamamagitan ng pagdaragdag ng 2 ahensya na magbabantay sa programa. Sa orihinal na budget, DSWD lang ang mga ngasiwa sa pamamahagi ng ayuda sa AKAP. Pero sa GAA, kailangan na ng coordinated guidelines para rito mula sa DSWD, Labor Department o DOLE at maging sa NEDA. Samantala po naman nagprotesta ang ilang pong mga militanteng grupo sa Mindiola kahapon para nga tutulan ang paglagda sa pambansang budget. Ayon sa Makabayan Bloc na nanguna po sa naturang... Jesus! Kunyari pa itong Makabayan Bloc, isa kayo sa pumirma ng budget na yan Tangina nyo. Kunyari, iwas pusoy kayo na kunyari magrarally-rally kayo para pigilan itong itong pagpirma na ito. Tanga na, tingnan nyo, iilan na lang kayo. Nabili na kayo, iilang piraso na lang yan Protesta, pakitang tao lamang daw ang pagveto ng Pangulong Junior sa mga probisyon ng budget. Dahil daw sa marami pa raw ang dapat na inayos sa halip na lakihan lalo ang umano'y pork barrel ng mga politiko. Yan tingnan mo yung mga nakatayo. Si Castro at saka si Brosas, mga ulul. Utangin na nyo. Pinipigilan nyo yung budget ni Inday Sara pero yung budget sa AKAP hindi nyo napigilan. Hindi kayo kasali dyan sa AKAP. Tangina nyo. Kala nyo kasali kayo sa AKAP? Hindi. Tangina, ginamit lang kayo. Sabagay, baka nakuha nyo na yung mga komisyon ninyo. Kaya wala na kayong pakialam kahit nakawin na nila yung kahit nakawin na nila yung pera ng taong bayan. Basta importante, nakakomisyon na kayo. Kabilang po sa pinuna ng grupo ang pagtapyas ng pondo sa ilang social programs gaya po ng edukasyon, kalusugan, pabahay at iba pa. Tangina, nagagalit kayo, tinapisan ng edukasyon. Isa kayo sa mga tumitira sa Department of Education Nung budget deliberation ng Department of Education, binwisit nyo ng binwisit yung
yung budget hearing Department of Education eh. Tapos ngayon na hindi inag-allocate ng maayos na budget sa Department of Education, magrarally kayo, putangin na nyo, sala sa init, sala sa lamig kayo eh. Ito talagang mga puki ng mga aktivista na to, mga satanas talagang mga to eh. No? Sala sa init, sala sa lamig ang mga hinayupak eh. Mas mainam din daw sana kung ibinalik ng Pangulo sa Kongreso ang budget. Kung si Senate Minority Leader Pimentel naman ang siyang tatanungin, pabor daw siya sa binito na provision sa budget. Pero mainam daw sana kung mas nilakihan pa ang mga alokasyon. Hindi kasi maganda naman yung binito. Ang tanong, saan nilagay yung binito? Kasi syempre, di ba, 25 billion na yun. Saan nilagay yun? Saan dinagdag yun? Yun ang tanong. Kasi baka mamaya, kineltas, binulsa. Kineltas nila, nilagay din nila sa bulsa nila. Putangin na yan, lalo pa nakasama. Inialis mula sa program at ang program appropriations. So ayun mga bossing, ang isang pinakamalaking budol na nangyari ngayong panahon natin, itong budget na ito na mas malaki ng 1 trilyon mula doon sa budget nung nakaraang taon. Ngayon, i-expect natin mga bossing na with all this money, sana lahat mabigyan ng ayuda. Sana pati mga middle income earners mabigyan din. Kasi sila halos yung mga nagko-contribute para sa buwis. So sana magkaroon din sila. And sana walang maging mga pagbaha. Walang maging madali lang ang relief operations kapag may mga sakuna. Kasi napakalaki ng budget na inilaan ninyo sa DPWH. So, alam naman natin na isa ang DPWH sa mga talagang nangasiwa ng mga yan. So, i-expect natin na walang baha. Dapat, in-expect din natin, sobrang daming multipurpose halls. Dapat, wala nang mga natutulog ng mga tao sa kalye. Sana. Tsaka, sana, sa 2025, itong ating mga congressman, sana mag-focus na sa paggawa ng wag pera ha. Hindi nyo trabaho gumawa ng pera. Mag-focus na sa paggawa ng batas na kapaki-pakinabang sa bayang Pilipinas. Hindi lang yung kapaki-pakinabang sa inyo. Okay? Sana naman hindi lang po yung kapaki-pakinabang sa inyo, sir. Kasi baka mamaya niyan, gawa-gawa kayo ng batas. Tapos, naman pala, puros ang pakinabang isa inyo lang. Hindi naman pala para sa bayang Pilipinas. Hindi ba?